Happy Lord's Day no sa bawat isa. Welcome po muli sa ating mga kapatid at mga kaibigan, kapamilya, kapuso. Okay, magpapatuloy po tayo sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Pakikuha po muli ang inyong mga Biblia at buksan natin ang libro ng Genesis, chapter 15. Magpapatuloy tayo sa verse 7 hanggang verse 21. Genesis chapter 15, mula sa verse 7 hanggang sa verse 21. So in our morning service, tayo po ay nag-aaral no, sa libro ng Genesis. So kung nandyan na po kayo, ihanda lang natin, ating babasahin yan mamaya. Now, hindi po natin maikakaila na hindi po talaga maganda no, yung nangyayari sa ating bansa ngayon. Lalong-lalo na sa ating gobyerno. No? Sino dito yung mahilig na maki-comment, maki-away, or magbasa patungkol sa nangyayari no, sa government? Now, minsan nga, napapailing lang tayo at sinasabing wala na talagang pag-asa ang Pilipinas. Sino po ba yung nakapagsabi noon or nakapag-isip noon? Minsan, naisip din natin na wala na tayong mapagkakatiwalaan dahil ang gobyerno mismo ay, sinasabi, nakikita nga natin, sila ay corrupt. Pero natatandaan niyo po ba yung mga panahon na ang mga nakaupo ngayon ay nagsusumikap na hingin ang inyong mga boto? Natatandaan niyo po ba yung mga panahon ngayon? No? Iba't iba yung kanilang mga ginawa at pagandahan sila no, ng promotional videos na ibinabandera ang mga pangakong kanilang gagawin kapag sila daw ay mauupo na sa pwesto. Tama? Natatandaan niyo po yung mga ganung video? No? So, hindi natin may kakaila na ang mga iyon ay may kinalaman din kung bakit natin sila binoto. Tama ba? Minsan, no, nakaka-apekto yun. No? At ngayon, minsan, napapatawa na lang tayo. At siguro may pagsisisi. Bakit natin pinaniwalaan yung mga promotional video advertisements nila na ating napanood? Dahil nakikita natin na hindi naman talaga nila iyon tinutupad. Tama ba? No? Pero alam niyo po ba, sa parehong kaparaanan, may ginawa din po ang ating Panginoon, may ginawa din ang Diyos upang ipakita kay Abram na tutuparin niya talaga yung kanyang pangako. No? So, hindi lang yung mga mga government na mga officials, no, ang nagbibigay ng pagpapakita na tutuparin namin to. Pero ang atin din pong Panginoon, meron siyang pinakita kay Abraham, no? Upang ipakita na tunay na tutuparin niya ang kanyang pangako. Pero tingnan natin yung kaibahan, no, ng pagpapakitang ito ng Diyos doon sa pinapakita ng mga tumatakbo tuwing halalan. Atin pong tingnan ang tagpong ito at nawa ay mapalakas tayo at mas makita natin ng malinaw na tanging ang pangako ng Diyos ang ating pag-asa sa kaligtasan at ito po ay tiyak. Tayo po ay magsitayo sa pagbabasa ng salita na ipapangaral ngayong umaga. Genesis chapter 15 verse 7 hanggang verse 21. Makinig po kayo. Sinabi dito, at sinabi niya sa kanya, ako ang Panginoon na nagpaalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldeo upang ibigay sa iyo ang lupaing ito para angkinin. Sinabi niya, O Panginoong Diyos, paano ko malalaman na mamanahin ko iyon? At sinabi sa kanya, magdala ka rito ng isang dumalagang bakang 3 taon ng gulang, isang babaeng kambing na 3 taon ng gulang, isang lalaking tupang 3 taon ng gulang, isang inakay na bato-bato, at isang inakay na kalapati. Dinala niya ang lahat ng ito sa kanya at hinati niya sa gitna at kanyang inihanay na magkakatapat ang isa't isa. Subalit hindi niya hinati ang mga ibon. Nang bumaba ang mga ibong mandaragit sa mga bangkay, ang mga iyon ay binugaw ni Abram. Nang lulubog na ang araw, nakatulog si Abram ng mahimbing. Isang makapal at nakakatakot na kadiliman ang dumating sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Abram, tunay na dapat mong malaman na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila
at sila'y magiging mga alipin doon at sila'y pahihirapan sa loob ng 400 taon. Ngunit ang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hatulan at pagkatapos ay aalis sila na may malaking ari-arian. Subalit, ikaw ay payapang tutungo sa iyong mga ninuno at ikaw ay malilibing sa panahong lubos ng iyong katandaan. Sa ika-4 na salin ng iyong binhi, muli silang babalik rito sapagkat hindi pa nalulubos ang kasamaan ng mga Amoreo. Nang lumubog na ang araw at madilim na, isang hurnong umuusok at ang isang tanglaw na nagniningas ang dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Nang araw na iyon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abram na sinasabi, ibinigay ko ang lupaing ito sa iyong binhi mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog, ang ilog ng Euphrates. Ang lupain ng mga Kineo, Kenizeo at ng mga Kadmoneo, ng mga Heteo, Perezeo at Rephaim, at ng mga Amoreo, Cananeo, Gergeseo, at ng mga Jebuseo. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y patuloy na lumalapit at tumingi ng kaunawaan sa iyong salita. At naway pakita mo sa amin ang katiyakan ng kaligtasan at nawang bawat isa na nandito ay tunay na manampalataya sa iyo at maligtas. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magsiupo. Okay po, nakaraang linggo, no? Nakita natin ng malinaw doon sa chapter 15 pa rin, verse 1 to 6, kung matatandaan ninyo, na sa unang pagkakataon, kung paanong ang isang tao ay aariing ganap. Pag sinabi nating aariing ganap, yung taong iyon ay lubos ng matuwid, lubos ng napatawad, lubos ng ligtas. No? Yun ang ibig sabihin ng aariing ganap. So nakita natin kung paanong isang tao ay papawalang sala at kung paano ang isang tao ay bibilanging matuwid sa harapan ng Diyos. No? Malinaw po na iyon ay sa pamagitan ng pananampalataya. Okay? Ito yung kaparaanan, yung pananampalataya, yun yung kaparaanan na kung saan ibinibigay ng Diyos ang kapatawaran sa isang tao. At nakaraang linggo, binigyang linaw na ang pananampalatayang ito ay hindi lang po paniniwala sa salita ng Diyos o pangako. But ang paniniwala or ang pananampalatayang iyon ay meron pong tiyak at meron siyang payak na pinaniniwalaan. At ano iyon? Iyon ang Kristo. No? Ang tagapagligtas. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, patuloy tayong matuto at patuloy tayong lumago sa pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus lamang para sa ating mga kaligtasan. At hinding-hindi sa ating mga gawa or hindi sa ating mga kakayanan. Dahil muli nating matutuklasan na ang kaligtasan ay tanging gawa po ng Diyos lamang. Okay? Ngayon, pagtuloy natin at tingnan natin verse 7. Pagkatapos po, kung matatandaan nyo sa verse 6, ano nangyari sa verse 6? At si Abraham ay sumampalataya sa Panginoon. Di ba? At siya'y ibinilang na matuwid. Ulitin ko po, yun yung nangyari sa verse 6. Abraham believed God, nanampalataya si Abraham sa Diyos, at siya'y ibinilang na matuwid. Now, tingnan niyo po to. Pagkatapos na manampalataya ni Abraham sa Diyos, nagpatuloy na nagsalita ang Diyos kay Abraham. No? At muli niyang sinabi yung nauna na niyang pangako. Yung mababasa natin sa verse 7 is actually ipinangako na yun ng Diyos sa chapter 12 pa lang. Natatandaan nyo? Genesis chapter 12. Okay? Ano yun? Verse 7, sabi dito ng Diyos kay Abram, ako ang Panginoon na nagpaalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldeo upang ibigay sa iyo ang lupaing ito para angkinin. Ano yung lupain na tinutukoy niya? Yung lupain ng Canaan. Okay? Ngayon, pansinin niyo po kung ano ang naging sagot ni Abram. Verse 8. Ano sabi ni Abram? O Panginoong Diyos, paano ko malalaman na mamanahin ko iyon? Verse 6, he believed God. Verse 8, ano nangyari sa verse 8? Di ba? Parang hindi siya
naniniwala. Or parang nagtatanong siya, paano ko malalaman na matatanggap ko talaga yun? Pero verse 6 pa lang nanampalataya siya. And in verse 8, doon agad nakita natin yung kahinaan ng pananampalataya ni Abraham. Nakita niyo yan? Di ba? Sa unang tingin, maaari nating masabi na hindi naniniwala si Abraham. Ngunit, gaya ng sinabi ko po last week, kung natatandaan niyo po yung sagot din ni Abraham patungkol sa pagrereklamo niya sa Diyos, na hindi pa siya binibigyan ng anak, ito pong verse 8 ay nagpapakita actually ng paniniwala niya sa Diyos. Okay? Pero dapat nating makita na dito may panghihina sa pagtitiwala ni Abraham. Kaya sabi ko nga po, di ba, parang nag-doubt siya. No? Pero ang tunay na nangyari dito, naniniwala siya. Pero ang pinapakita sa atin, nanghina yung pagtitiwala niya. Kaya dito, kinailangan ni Abraham ng katibayan. Di ba? Kailangan ko ng pruweba. Di ba? Katibayan na iyon nga ay gagawin ng Diyos. So, yun yung hinihingi ni Abraham. At bago po ako magpatuloy, gusto ko pong ipaalala sa inyo na ang pananampalataya na kaparaanan ng pagtanggap natin ng kaligtasan ay hindi po palaging matatag. Gaya nga po ng ating binasa kanina sa ating confession, di ba? Ang pananampalataya, bagaman ito ay totoo, pero minsan ito ay mahina, minsan ito ay malakas. So, kailangan po natin yan makita at gaya po ni Abraham, di ba? Sa verse 6, siya po ay nanampalataya. Di ba? Malinaw sa verse 6. Tingnan nyo yan, nandyan lang. Malinaw sa verse 6 na nanampalataya si Abraham at siya ay ibinilang na matuwid. Pero pagkatapos ay pinakita ang pagkahina ng kanyang pananampalataya. Nakita niyo po yon? Kaya gusto ko pong ipaalala sa bawat isa sa inyo, ang ating kaligtasan ay hindi po nakabase sa kahinaan, hindi rin ito nakabase sa kalakasan ng ating pananampalataya, kundi ito po ay nakabase sa katunayan ng ating pananampalataya. Okay? At biyaya po iyon. Dahil gaya nga po ng ating pamamahayag kanina, ang pananampalatayang iyon ay kaloob din po ng Diyos. Bigay po iyon ng Diyos sa bawat isang hinirang ng Diyos. Sa makatuwid po, kung ang iyong pananampalataya ay mula sa Diyos, ulitin ko kung ang iyong pananampalataya ay mula sa Diyos, mahina man ito, malakas man ito, yan pa rin ay totoo. Tandaan niyo po yan. Okay? Kung kaya, ikaw ay ligtas. You see? No? Kaya salamat po talaga sa biyaya ng ating Panginoon. Salamat po talaga sa Kanya. Well, magpapatuloy tayo. So, balikan natin yung panghihina ng pananampalataya ni Abraham. At dagdag pa dyan, mapapatunayan din po ang biyaya ng Diyos sa pamagitan ng tugon niya kay Abraham. Ano naging tugon ng Diyos kay Abraham pagkatapos na ipakita na nanghina ang pananampalataya ni Abraham? Tingnan natin ang verse 9 hanggang verse 11. Hindi ko na po babasahin, pero makikita niyo po dan na hindi pinarusahan si Abraham. Hindi ko na po babasahin yung 9 to 11 kayo na lang pong mag-scan ngayon ulit. Pero gusto ko pong makita ninyo na hindi po pinarusahan ng Diyos si Abraham. Ni hindi niya itinakwil si Abraham. Di ba? Sa halip, maawain siyang nakipagtagpo sa kahinaan ni Abraham. Pakinggan niyo po yun. No? Maawain siyang nakipagtagpo sa kahinaan ni Abraham at ipinakita ang kanyang katapatan sa paraang maiintindihan ni Abraham. Grabe, no? Ikaw na nanghina, ang Diyos ang nakitagpo sa iyong kahinaan. At ulitin ko po, ipinakita ng Diyos kay Abraham ang kanyang katapatan sa paraang maiintindihan ni Abraham. Paano yun? Noon po kasi, di ba, nabasa nyo sa 9 to 11, pinakuha si Abraham ng hayop, pinahati sa kanya, pinalagay sa magkabilang side. Di ba, yan yung nangyari sa 9 to 11. Para po mas maintindihan ninyo, noon, sa sinaunang panahon,
Kapag ang dalawang tao daw ay gumagawa ng tipan, para mas maintindihan yung tipan, covenant, or kapag kayo ikakasal na, that is tipan. You cannot break that. Sabi nga, till death do us part. Kamatayan lang ang maghihiwalay sa inyo. Yan ang tipan. That is very sacred. Okay? So, ang dalawang tao daw na gumagawa ng tipan doon sa sinaunang panahon, sa ancient East, kasi sa East ito, di ba? Hinahati nila ang hayop at inilalagay ang bahagi sa magkabilang panig. Okay? Na may daan sa gitna, merong pathway sa gitna. Pagkatapos daw noon, maglalakad yung parehong partido sa daang iyon. Maglalakad sila doon. Bilang simbolo na kung lalabag sila sa kasunduan, karapat-dapat silang makaranas ng parehong kapalaran tulad ng mga hayop na pinaghati-hati. Naintindihan nyo? At iyon po ay nangangahulugang kamatayan. So, ang dalawang partido na gumagawa ng covenant or tipan, dadaan sila doon bilang pagsimbolo na kapag isa sa kanila ang hindi gumawa ng tipan, mangyayari sa kanila yung nangyari sa hayop. Hindi literal na hahatiin yung katawan, but sila'y mamatay. Sila'y papatayin. Naintindihan niyo po? And ibig sabihin, habang pinahanda ito ng Diyos kay Abram, kasi ang Diyos ang nagpakuha nun kay Abram eh. Ang Diyos ang nagbigay ng instruction, hatiin mo yan, lagay mo yan dyan. Habang ginagawa yun ni Abram, ibig sabihin po, alam ni Abram na ang mga iyon ay pagpapakita ng katapatan na tutuparin ng Diyos ang pangako. Naririnig nyo? Alam ni Abram na, God is going to make a covenant with me. Naintindihan nyo? Kaya biyaya po iyon mula sa Diyos. At hindi lang po iyon. Ang mas nakakamangha pa, tingnan natin, jump muna tayo sa verse 17. Okay? Verse 17 hanggang 21. Tingnan niyo po yung 17 hanggang 21. Anong nangyari dyan? Nang lumubog na ang araw at madilim na, isang hurnong umuusok at ang isang tanglaw na nagniningas ang dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Hurnong nag-uusok at tanglaw, parang star, no? Parang ganun, tanglaw, na nagniningning ang dumaan sa, saan? Hinating hayop. At ng araw na iyon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abram. At anong sinabi ng Diyos? Ibinibigay niya ang lupaing ito. Yung lupain ng Canaan. Pero tandaan niyo po, no? In verse, saan na yun na verse? Verse 13, verse 14, 12, sorry. Ay, hindi ko makita. Pero sinabi doon na nakatulog si Abram. Natatandaan niyo may sinabi doon? Nakatulog si Abram. At pinakita sa verse 70 to 21 na ang Diyos lamang ang dumaan sa pagitan ng mga bahagi. Yung isa, 12 sa verse 12. Okay, thank you po. So, ibig sabihin, yung hurno na umuusok at yung isang tanglaw na nagniningas, yun pa ay tinatawag na theophany. Theophany. Anong ibig sabihin ng theophany? Ibig sabihin ng Diyos sa kaparaanan ng ibang bagay ay nagpapakita sa tao. Pero hindi niya directly pinapakita yung kanyang sarili. Okay? Pero gumagamit siya ng ibang bagay. Dito, siya ay isang umuusok na hurno at tanglaw na nagniningas. Di ba yun lang yung dumaan sa gitna? Di ba yun lang yung dumaan? Ibig sabihin, ang Diyos lamang ang dumaan. Bakit? Ano nangyari kay Abraham? Pinatulog siya. Pinatulog si Abraham. Mahimbing ang tulog niya. Di ba sabi ko po kanina, dalawang partido dapat ang dadaan. Pero dito, ang Diyos lang ang dumaan. Anong ibig sabihin nun? Ipinapakita po nito na ang Diyos lamang ang may pananagutan sa pagtupad ng pangako. Ulitin ko po, pinapakita dito na ang Diyos lamang ang may pananagutan sa pagtupad ng pangako. Sa isang banda,
ipinapahayag niya na kung mabigo ang tipan, ganito po ang ibig sabihin nito. Ipinapahayag dito ng Diyos na kung mabigo ang tipan, ibig sabihin kapag hindi mangyari yung tipan, siya mismo ang tatanggap ng parusa. Siya lang ang tatanggap ng parusa. Intindihan nyo? At ano yung parusa na yon? Kamatayan. Tama? So pinapakita dito ng Diyos kay Abram, ako ang tatanggap ng parusa kapag hindi natupad yung pangako. Ako ang mamamatay. Pero, dahil alam natin na ang Diyos ay hindi mamamatay, tama? Ang Diyos ay hindi mamamatay. Di po ba? Pag namatay yan, hindi yan Diyos. Pero dahil ang Diyos ay hindi mamamatay, ang natitira na lang na maaaring mangyari ay ano? Walang iba, kundi matupad ang tipan. That's the only choice na naiiwan. Nakikita niyo yun? Pag hindi tinupad, papatayin ka. So, it's either matupad or mamamatay ka. Parang ganun ang choice. Kaya lang, since ang Diyos ay hindi mamamatay, dahil siya ay Diyos, ano yung natitirang option? Tutuparin yung tipan. You see that? Ibig sabihin po, mga kapatid, pinapakita nito na ang pangako ng Diyos ay tiyak na mangyayari. Walang imposible na hindi ito mangyari. Bakit? Dahil imposible para sa Diyos na mamatay. Nakita niyo yun? Kaya po ang malalim na pinapakita dito ay ang kasiguraduhan na mangyayari ang pangako ng Diyos kay Abraham. At pinakita dito ng Diyos, hindi lang kay Abraham, but pinakita rin sa atin ngayon kung gaano kaseryoso at kung gaano kasigurado ang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako. At ano ang kahulugan nun? Nangangahulugan po iyon na tiyak ang kaligtasan. Yun ang pinapakita nun. Kasi remember, yung pangako ng Diyos kay Abraham is hindi lang patungkol sa lupa, hindi lang patungkol sa pagiging marami, but ang pangako ng Diyos kay Abraham ay patungkol saan? Kay Kristo. Patungkol sa tagapagligtas. Ngayon, paalala lang po muli ha, gaya ng sinabi ko kanina lang, totoo po na ang pangako ng Diyos kay Abraham ay merong patungkol sa pisikal na katuparan nito. Ibig sabihin, yun yung Kanaan, di ba? Yun yung bayan ng Israel. At yun si Isaac, di ba? Magkakaroon siya ng anak. Merong pisikal na kinalaman yun. Ngunit, ilang beses na po natin binibigyang linaw na ang pangakong iyon ay higit pa po doon. Tama? Hindi lang po ito Kanaan. Ito yung banal na lungsod. Hindi lang ito bayan ng Israel. Ito ang bayan ng mga mananampalataya na siyang tunay na Israel. Hindi lang ito si Isaac. Ito ang Kristo. Ang ipinangakong binhi na magliligtas sa mga mananampalataya mula sa kasalanan. Yun yung pangako. Kung kaya, ang pagpapakita po ng Diyos dito na tiyak na mangyayari ang kanyang pangako, ay pagpapakita rin po na tiyak po ang pagdating ng tagapagligtas. You see? Tiyak po ang kaligtasan. Tiniyak ng Diyos kay Abraham at sa atin na meron at tiyak po talaga ang kaligtasan. At dagdag pa dyan, gusto ko rin po makita ninyo na sa tipan po na ito, ang Diyos lang ang lumakad sa gitna ng mga hayop, di po ba? Ibig sabihin, ang tipan po na ito, another pangalawang bagay na dapat nyo makita, since ang Diyos lang ang lumakad sa gitna, pagpapakita din po ito na ang Diyos lamang ang may gawa. Ang Diyos lamang ang may gawa ng tipang ito. Ang pagsasakatuparan ng tipang ito ay ang Diyos lamang ang gumawa. Sa madaling salita, ang kaligtasan
ay gawa lamang ng Diyos. Ang kaligtasan ay sa Diyos lamang. Yun yung pinapakita. Di ba? Hindi inalaw na lumakad si Abraham. Ang Diyos lang ang lumakad. Pagpapakita na ang Diyos lang ang gagawa. Ang Diyos lang ang magsasakatuparan. Kaya, hindi ito sa ating mga gawa. Hindi ito sa ating mga kakayanan. Sa simula pa lang, mga kapatid, sa simula pa lang, wala nang kinalaman ang tao sa kaligtasan. Walang kinalaman ng tao. Kasi kung kasama tayo, kung kasama si Abraham sa paglakad doon sa gitna ng iyon, ano mayari? Matagal na pong nabigo yung tipan. Nakikita niyo yun? Kaya magpasalamat kayo, pinatulog si Abraham. Nakikita niyo po yun, mga kapatid? At sino nagpatulog kay Abraham? Inantok siya, no? Kung babasahin natin, ang Diyos ang nagpatulog kay Abraham. Ngunit dahil ang Diyos lang ang gumawa nito, tiyak po ang kaligtasan. Grabe, no? Sa makatuwid po, malinaw ang mensahe sa atin sa umagang ito. Very easy lang. Tiyak ang kaligtasan dahil ang Diyos ang pinagmulan nito at ganap na katuparan. Ulitin ko po, tiyak ang kaligtasan dahil ang Diyos ang pinagmulan nito at ganap na katuparan. Gaya nga po ng sinasabi ko kanina pa, ang tao ay walang kinalaman sa kaligtasan natin. Gaya nga ng sinasabi ng napakaraming theologians, wala tayong naiambag sa ating kaligtasan. Ay meron pala. Tanging ang kasalanan ang naiambag natin na naging dahilan bakit kinailangan ng pagliligtas. Yun yung ambag natin. Kasalanan. Kaya na nga, yun yung dahilan bakit kailangan ng tagapagligtas. You see that? Kaya po mga kapatid, malinaw po dito, wala pong ibang paraan upang tayo ay maligtas. Tanging sa ipinangakong binhi lamang ng Diyos, na nakita natin sa tagpong ito na sinigurado ng Diyos na ito'y darating. Di ba? At tunay nga, nakita nyo na. At alam nyo na rin na dumating nga ito. Di ba? Sino yon? Napatunayan na sa atin na totoo ang sinabi dito ng Diyos. Why? Kasi alam na natin na dumating na yung Kristo. 2,000 plus years ago. Ang pangako ay dumating. Kaya, mga kapatid, huwag niyo pong tanggihan ang kaligtasang ito. Huwag na po kayong umasa sa inyong mga gawa. Huwag na po tayong tumingin sa ating mga pagkukulang. Or huwag tayong tumingin sa ating mga ginagawa. Sa katunayan, ang pagkukulang natin ay pruweba na kailangan natin ng tagapagligtas. Huwag yung titingnan yung kakulangan ninyo bilang, ay, hindi ako karapat dapat niyan. Tingnan nyo yun as, ay, kailangan ko pala talaga ng tagapagligtas. Tumalikod po tayo sa ating mga kasalanan at manampalataya sa ipinangakong binhi, sa ipinangakong tagapagligtas, ang Kristo. At iyon ang Panginoong Jesus. Huwag niyo na po itong tanggihan. Dahil ngayong umaga, hindi pa po tayo tapos. Hindi lang ang katiyakan ng kaligtasan ang pinakita. But ipinakita din sa tagpong ito ang katiyakan ng paghuhukom. Okay? Ulitin ko po. Hindi lang ang katiyakan ng kaligtasan ang ipinakita sa tagpong ito, ngunit pinakita din ang katiyakan ng paghuhukom ng Diyos. Kaya kung babalikan natin, balik tayo, kasi di ba tumalon tayo kanina? Balik tayo sa verse 13 hanggang verse 16. Ano nangyari dyan sa verse 13 at verse 16? Merong dalawang hula or prophecy na dapat nating bigyang pansin dito. Una, yung pagkakaalipin ng binhi ni Abram. Tama?
Nakita niyo yan? Una, ang pagkakaalipin ng mga binhi ni Abraham. At ano yun? Sino yun? Ang mga Israelita. Sa isang bansa, sa gaano daw katagal? 400 taon. Ngunit sa verse 14, ano nangyari sa verse 14? Binigyang diin ng Diyos dito na ang bansang ito ay kanyang hahatulan. Okay? Yun ang sinabi dyan. At alam na natin ang bansang iyon. Di ba? Iyon ay ang bansa ng Egypt. Tama? Dito, hindi binanggit. Di ba? Hindi binanggit. Pero pagbabasahin natin ang Biblia, alam natin na ang bansang tinutukoy dito ay yung bansa ng Ehipto or Egypt. Di ba? Nakulong, hindi nakulong. Naging alipin ng mga Israelita sa Egypt for 400 taon, 400 years. Yun yung katuparan nun, yung sinasabi dito. Di ba? Alam nyo po, anong nakakamangha dito sa tagpong ito? Kung inyo pong matatandaan, sinulat ni Moses ang Genesis, tama? Si Moses ang nagsulat ng Genesis. Kailan? At para kanino? Sinulat ito ni Moses para sa mga Israelita, tama? Na mga ano? Israelitang lumabas doon sa, saan? Sa Egypt. So, ibig sabihin, habang binabasa nila yung Genesis chapter 15, verse 13 and 14, alam nila kung ano yung tinutukoy doon. Uy, tayo to! Nakikita niyo po yan? Sila yun. Parte sila ng katuparan. Sa verse 13 and verse 14. Kaya ang kwentong ito ay nagbigay sa mga Israelita ng matibay na pag-asa na matutupad ang lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham. Nang sila ay lumabas mula sa Egypt, tulad ng sinabi ng Diyos sa talatang ito, verse 13-14, nakita nila sa kanilang sariling mga mata na tinupad ng Diyos ang kanyang salita. Pero nakakalungkot, di ba? Paglabas nila doon, sila ay nagrebelde sa Diyos. See? Pero higit pa doon, ang dapat nating makita ay naging totoo ang paghuhukom sa bansa na umalipin sa lipi ni Abraham. Dumating ang paghuhukom sa bansa ng Egypt. Kita niyo po yun? Sa makatuwid, tiyak din po talaga ang paghuhukom ng Diyos. Di ba? At, pangalawang prophecy, verse 16. Ano nangyari sa verse 16? Sabi dyan, sa ika-4 na salin ng iyong binhi, 4th generation, muli silang babalik rito sapagkat hindi pa nalulubos ang kasamaan ng mga Amoreo. Oy, anong binabanggit dito? Dito po sa verse 16, na nagsasabing sa ika-4 na salin ng binhi ni Abraham ay babalik sila sa Canaan, pero yung nakakamangha po dito sa verse 16, ibinigay dito ng Diyos yung dahilan. Bakit ika-4 na salin pa? Bakit hindi na lang ngayon? Di ba? Bakit hindi pa binigay kay Abraham ngayon yung Canaan? Anong sabi diyan? Anong dahilan? Dahil hindi pa nalulubos ang kasamaan ng mga Amoreo. And Amoreo is again, equivalent lang yan ng mga Kananeo. Anong pinapahiwatig po nun? Pinapahiwatig po nito na pinagpaliban ng Diyos ang pagbibigay ng lupang pangako kay Abraham hanggang sa ang kasamaan ng mga Amoreo ay lubos na. Yun yung pinapakita dito. Ipinapakita nito na hindi basta-basta pinarurusahan ng Diyos ang tao. Hindi basta-basta. Sa halip, hinahayaan ng Diyos munang lumala ang kanilang kasalanan upang ang kanyang paghuhukom kapag dumating na ay maging makatarungan at nararapat. Gaya ng mangga, merong time na hihinog yan. Ganon din ang paghuhukom ng Diyos. Nung panahon po ni Abraham, hindi pasapat ang kasamaan ng mga Amoreo upang mawala sa kanila ang lupain ng Canaan. Kaya,
hindi agad ibinigay ng Diyos kay Abraham ang lupain ng Canaan. Pero, nang dumating ang tamang panahon, ginamit po ng Diyos ang mga Israelita upang isakutuparan ang kanyang paghuhukom doon sa mga Kananeo. Huwag niyo pong isipin na, favorite ng Diyos ang Israel, kaya pinaalis yung Canaanites. No. Niluwal, di ba? Merong salita, tatandaan niyo yung verse 9, niluwal sila ng lupain dahil sa kanilang kasamaan. You see that? Sa makatuwid po, pakinggan niyo to, maaring magkasala ang mga tao ng lantaran sa loob ng ilang panahon. Di ba? We see that in our society. No? Pero hindi ito mananatili magpakailanman. Tiyak po na darating ang paghuhukom kapag naabot na ng kanilang kasalanan ang sukdulan. Darating po ang paghuhukom. Pero sa katunayan, maraming tao ang sinasamantala ang pasensya ng Diyos. Di ba? Dahil hindi niya sila kaagad pinarurusahan sa tuwing sila ay nagkakasala. Kaya maaring iniisip ng mga tao na hindi niya pinapansin. Hindi pinapansin ng Diyos ang kanilang kasalanan. Kasi wala naman nangyayari, di ba? Pero ang katotohanan, binibigyan po ng Diyos sila ng panahon upang magsisi sana. Grace pa rin yun. Kasi tiyak na darating ang paghuhukom. Pero yung pagkakasala pero wala pang nangyayari is actually grace period. Binibigyan ng Diyos ng panahon ng tao upang magsisi. Kaya kapag ipinapahayag po natin ang Ebanghelyo, dapat nating ipaliwanag ng malinaw na ang pasensya ng Diyos ay hindi magtatagal magpakailanman. Darating pa rin po ang tiyak na paghuhukom. Kaya kasabay nito, bilang mga mananampalataya, ito footnote lang to, bilang mga mananampalataya, dapat hindi natin abusuhin yung pasensya ng Diyos. Kasi baka maranasan natin ang disiplina. Hindi ang paghuhukom, kasi bilang mananampalataya, hindi ka nahuhukuman ng Diyos. Narinig niyo po yan? Bilang mananampalataya, hindi ka nahuhukuman ng Diyos. Bakit? Kasi yung paghuhukom, inano na kay Kristo. Tinanggap na ni Kristo. So ikaw kung mananampalataya ka, hindi na darating sa yung paghuhukom ng Diyos. Pero, darating ang pagdidisiplina ng Diyos. Bakit? Anak ka niya na eh. Kaya didisiplina ka. No? Kaya wag po nating abusuhin. No? Huwag dapat tayong magkasala na para bang ang pagkakasala ay isang hindi mabigat na bagay. Dahil hindi po hindi po ipagpapaliban ng Diyos magpakailanman ang kanyang disiplina. It will also come to the believers. So, sa kabuuan po mga kapatid, ang parteng ito ay nagpapakita sa atin na totoo din po ang paghuhukom. Darating po ang paghuhukom, kaya huwag nang ipagpaliban ang pagtalikod sa kasalanan at tayo manampalataya sa Panginoong Hesus. Huwag po natin isipin na kung sa ngayon ay dahil wala tayong nakikitang direktang consequences sa ating pagkakasala ay hindi totoong paghuhukom ng Diyos. Well, isa po yung malaking kasinungalingan. Okay? Nakita natin sa tagpong ito na darating ang tamang panahon na huhukuman ng Diyos ang mga nananatiling sumasalungat sa Kanya. Ang tanging daan upang ikaw ay maligtas mula sa banal na puot ng Diyos ay ang Panginoong Hesukristo. Yung binhi na ipinangako. Malinaw po na pinakita sa atin kanina na siya ang binhi na ipinangako. Siya po ang Kristo. Siya po ang tagapagligtas. Kaya bumaling po kayo sa Panginoong Hesus. Ngayon sa pagtatapos, nakita po natin ang biyaya ng Diyos. No? Na sa kabila po ng huminang pananampalataya ni Abraham, kinaawan po siya ng Diyos. At tiniyak ang pagsasakatuparan ng kanyang pangako. At ito ay hindi lang pagbibigay ng katiyakan kay Abraham, kundi pagbibigay din po ng katiyakan para sa atin. At ang katiyakang ito ay patungkol po sa kasiguraduhan ng pagliligtas ng Diyos. Kaya po ang mensahe sa atin, tiyak ang kaligtasan dahil ang Diyos ang pinagmulan nito at ganap na katuparan. And sa kabilang banda,
Nakita din po natin na kung gaano katiyak ang kaligtasan, ganun din po katiyak ang darating na paghuhukom. Hindi man ito nakikita agad, pero ito ay siguradong darating din. Diba? Kaya po ang tanong po para sa atin, lubos na ba nating naunawaan na walang ibang kaligtasan maliban sa ipinangakong binhi? Ang Panginoong Hesukristo. Lubos na po ba nating naunawaan yun? Wala na pong ibang paraan. Nagiging kampante ba tayo at hindi nakikita ang agarang pangailangan ng pagtalikod sa kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Hesus dahil hindi natin nararanasan ang mga consequences ng ating pagkakasala? Nagiging kampante ba tayo doon? Kaibigan, alalahanin mo ng dahilan bakit hindi mo iyon nararanasan ay dahil binibigyan ka ng Panginoon ng panahon upang magsisi. Binibigyan ka ng panahon upang ikaw ay manampalataya sa Panginoong Hesus. Hindi iyon upang ikaw ay manatili sa pagkakasala. Kaya mga kapatid, tiyak po ang kaligtasan at nawa magbigay ito ng kaliwanagan sa inyo na dahil ito ay tiyak at ito ay gawa ng Diyos, wala na pong ibang pamamaraan para maligtas ang isang tao. Kaya bumaling po kayo sa tanging ipinangakong kaligtasan ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Sa kabilang banda, tiyak din po ang paghukom at nawa magbigay ito ng takot sa inyo na mag-udyok sa inyo upang magsisi at bumaling sa Panginoong Hesus na tanging paraan upang hindi dumating ang nararapat sanang banal na puot at paghatol ng Diyos sa atin. Mga kapatid, ito po ang salita ng ating Diyos. Makinig po ang may pandinig. Let us pray. Our Father in Heaven, maraming salamat po sa biyayang ito, sa salita mo na nagpapakita na tunay at tiyak po ang kaligtasan dahil ikaw po ang pinagmulan nito at ikaw din po ang pagsasakatuparan nito. Salamat dahil ang kaligtasan ay kailanman hindi magkakaroon ng kinalaman ng tao dito. Dahil kung kami ang may bahagi sa kaligtasan, hindi po kami maliligtas. Pero salamat sa biyaya mo ng kaligtasan ay gawa mo lamang. Tunay na ang paghuhukom ay darating din. Salamat dahil ito'y mag-uudyok sa amin na bumaling sa tanging makakapagligtas sa amin at yun ang Panginoong Hesukristo. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kunin po natin ang kopya po ng ating awitin.